Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2501. Sino bang tanga ang nawalan ng isip na bumili ng ganitong uri ng karne sa halagang $100 milyong kada 1.1 pounds? Ang nagpost ng ganoong pahayag ay malinaw na hindi nakita ang mga pagsusuri ng mga profesional sa live streaming channel ni Michelle noon at hindi alam na ang ganitong uri ng walang kamatayang karne ng demonyo ay maaaring magpagaling ng mga kanser. Bukod dito, maaari nitong pahabain ang buhay ng isang tao. Hindi nagtagal, nakatanggap ng sampal ang mga nag-alinlangan sa live streaming channel ni Michelle. Nag-spam si Andrews ng mga virtual na regalo sa live streaming channel. Ano? Sila ay mga tipak ng karne. Nag-spam siya kaagad ng 10 piraso. Pagkatapos, lahat ng tagahanga na nanunood ng live stream ay nakakita ng mga tipak ng karne na pinupuno ang kanilang mga screen. Ito ang bagong virtual na regalo na espesyal na inilunsad sa live stream ni Michelle para sa pagbebenta ng karne, na siyang pagbebenta ng karne ng demonyong lobo sa pagkakataong ito. Ang pag-spam ng isang tipak ng karne ay katumbas ng 1.1 pounds. Ang 1.1 pounds ay katumbas ng $100 milyong. Napakadugo, napakabangis. Anong, Dam Nouveau-Riche. Nang unang i-launch ni Michelle ang ganitong klaseng regalo sa kanyang live streaming channel, binatikos at pinagalitan pa ng netizen si Michelle kung nasira ang kanyang utak dahil sa tama ng kidlat. Sinong tanga ang bibili ng ganoon kamahal na virtual na regalo? Dahil dito, isang malakas na sampal iyon sa mukha. Pagkatapos, lumabas sa live streaming platform ang mensahe ng system tungkol sa paggastos ni Andrews ng $1 bilyong para maghiwa ng 11 libra ng karne ng demonyong lobo. Ito ay nagpakita ng 3 beses. Ang opisyal ng platform, na siya ring subordinate assistant ni Michelle, ay agad na nakipag-ugnayan kay Andrews at sumang-ayon sa isyo ng pick-up ng karne ng demonyong lobo. Bilang tugon, sinabi ni Andrews na papunta na siya sa California at makakarating na siya sa loob ng 2 oras. Ang balita ay naging napakapopular kaagad na ang network media sa labas ng live streaming platform ay nakipag-usap din tungkol dito. Ang hindi mabilang na mga platform ng balita at individual na media ay agad na nag-aagawan upang iulat ang insidenteng ito na parabang naamoy nila ang amoy ng dugo at pera. Maging ang pagkakakilanlan ni Andrews ay lumitaw. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Hindi nagtagal, muling nag-pop up ang mga mensahe ng system sa live streaming channel. Ito ay tungkol sa Escarlata na lobo na demonyong karne muli. System, congratulations sa user na si Yung Master Wayne, para sa paggastos ng $100 milyon para maghiwa ng 1.1 pounds ng lobo na karne ng demonyo. System, congratulations sa user na Clearwind, para sa paggastos ng $500 milyon para maghiwa ng 5.5 pounds ng lobo na karne ng demonyo. System, congratulations sa user na Houston Family, para sa paggastos ng $1 bilyon para maghiwa ng 11 pounds ng lobo na karne ng demonyo. Sa sandaling lumabas ang balita, ang buong internet ay nagkakagulo. Pagkatapos, ang pagkakakilanlan ni Andrews na pinag-iisipan ng lahat ay nakumpirma na, kaya sino ang Yung Master Wayne, na iyon. Ang taong iyon ay tila patron sa live streaming channel ni Michelle sa Switch TV, kaya malinaw ang kanyang pagkakakilanlan sa isang sulyap. Tulad ng para sa Clearwind, at Houston Family, well, iyong ilang mga nangungunang tao sa Amerika ay tila sumali na rin. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan ng lahat na ang virtual na regalo na car ng demonyong lobo, para sa tipong sa live streaming channel ay nawala. May bumaha sa screen. Michelle, gusto kong bilhin ang karne ng demonyong lobo. Nasaan ang virtual na regalo? Bakit hindi ko nakita? May problema ba sa system? Bilisan mo at ilagay mo. Gusto kong bilhin ang mga ito. Gusto ko ring bumili ng 11 libra. Tingnan mo. Parang mas mura pa ang pera kaysa papel, $1 bilyon sa isang patak ng sombrero. Gayunpaman, naghintay sila ng opisyal na tugon, paumanhin, naubos na ang lahat ng karne ng demonyong lobo. Mga gumagamit na bumili ng karne ng demonyong lobo, mangyaring maghintay para sa telekomunikasyon ng kawani. Ang mga user na hindi nakabili nito sa pagkakataong ito ay hindi kailangang masiraan ng loob.
Iba't ibang bihirang item ang ibebenta sa live streaming channel na ito paminsan-minsan. Manatiling nakatutok. Gayunpaman, nakita ng lahat na pinagpipiestahan pa rin ni Michelle ang karne sa live streaming channel. Hindi bababa sa ilang libong libra ng lobo na karne ng demonyo ang inilagay pa rin sa site. Kaya paano ito ganap na mabenta? Nakita ni Michelle ang mga komento at humihingi ng paumanhin sa screen, "I'm so sorry. Nagpa-cute ako na parang layaw na bata, ngunit nakahingi lang ako kay Brother Alex Rockefeller ng 55 libra ng karne ng demonyong lobo. Maaari ko lang kainin ang natitira dahil hindi niya ako pinapayagang ibenta ang mga ito." Nagseselos ang lahat. "Michelle, pwede ba akong sumali sa party mo? Michelle, pwede akong pumunta sa bahay mo para maging yaya din. Michelle, pakitanong sa kuya mo kung kulang ba siya sa bed warmer." Ang internet ay umalangaw-ngaw. Samantala, si Alex naman ay nakaupo sa malayo sa tabi ng lawa. Sa tabi niya, mahinang bumantong hininga ang isang babaeng nakapula. Kabanata 2502. Ang maliit na batang babae na nakapula ay hindi ibang tao kundi ang tool spirit ng Persephone's Folly Bridge, si Shelly. Siya ay lumabas sa kanyang sarili. Napatingin si Alex sa kanya. "Ano ang hinihingal mo? Nasira mo ang magandang kapaligiran sa buntong hininga mo." Tinuro ni Shelly ang ilong ni Alex. "Gaano ka nakatagal na hindi nakakakuha ng banal na kapangyarihan?" Sagot ni Alex, "Hindi ba't dumarami ito palagi? Noong tayo ay nasa bawal na lugar ng pamilyang Miller, tila naka-absorb ka ng maraming enerhiya mula sa mga tanikala ng kabaong. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ito ay hindi sapat, masyadong maliit, masyado kang matako. Masyado kang kuripot." Galit na sigaw ni Shelly habang nakaturo sa ilong ni Alex. Nangako si Alex na magbibigay ng bahagi ng banal na kapangyarihan na nakuha niya sa Folly Bridge ng Persephone. Ngayon ay tila nagrereklamo siya na ito ay masyadong maliit. Ang batang babae ay tila may kakaibang pagkahumaling sa banal na kapangyarihan. Pagkatapos ay nagtanong si Alex, "Nga pala, para saan mo kailangan ang napakaraming banal na kapangyarihan? Kakainin mo ba?" Mataimtim na tumango si Shelly. "Oo. Hindi mo ba nakikita na napakaliit ko? Ako ay katulad mo rin. Kailangan mong kumain ng laman para lumaki, samantalang kailangan kong ubusin ang banal na kapangyarihan. Kaya, Alex, bakit hindi tayo bumalik sa walang katapusang dagat? Kung papatayin natin ang mga undead na demonyong hayop doon, makakakuha tayo ng napakalaking halaga ng divine power. Magiging kapaki-pakinabang ito sa atin, hindi ba?" Sabi ni Alex, "Maaari mo rin akong samahan sa pagpasok sa undead territory at pagpatay sa Undying Clan para makakuha ng mas banal na kapangyarihan." Pinalakpakan ni Shelly ang kanyang mga kamay habang kumikinang ang kanyang mga mata. "Oo, oo." Napapikit na lamang si Alex nang walang magawa. "Sa tingin mo hindi ako mabilis mamatay, hindi ba?" Napaawang ang labi ni Shelly. "Nag-aalala lang ako na mamatay ka sa Derayenji Temple. Ang lugar na iyon ay hindi isang lugar na maaring pasukin ng sinumang ordinaryong tao. Kahit na nakuha mo ang legacy ng Saitegarba, hindi ito nangangahulugan na maaari kang pumasok. Sa katunayan, hindi rin maglalakas loob si Saitegarba na sabihin na makakatakas siya mula doon nang hindi nasaktan kung siya ay buhay." Seryoso ang itsura ni Alex. "Gaano mo kakilala ang lugar na iyon?" Sinenyasan ni Shelly si Alex gamit ang kanyang hintuturo para yayain itong lumapit. "Ano ang sinusubukan mong gawin? Sasabihin ko sa iyo kung bibigyan mo ako ng banal na kapangyarihan. Ha? Ibibigay mo ba o hindi? May kutob akong mamamatay ka sa divine power. Bakit ka nag-aalala? Ibigay mo, o hindi ibigay, sabihin mo lang. Magkano? Taasan ang ratio sa kalahati para sa bawat tao." "Palam. Hindi kita makikita sa labas," mabilis na pagtanggi ni Alex sa kanya. Ang maliit na batang babae na ito ay masama at napakalakas ng loob na sabihin ang mga nakakatakot na salita. "Hoy, kaya kung taasan ang presyo, ngunit maaari kang mag-alok ng mababang presyo. Maaari nating pag-usapan ito. 15%. Floor price. Napakakuripot mo. Anong klaseng kalokohan ka? Napakasama. 45%. Hindi ito maaaring mas mababa. 20%. Presyo ng knockdown. Hindi na ito maaaring higit pa. Hindi ka makakapasok sa pasukan ng Derayenji Temple nang wala ako.
Ang River of Reincarnation lamang ay maaaring pumatay sa iyo ng 10,000 beses, 45%, ibibigay mo ba o hindi? Natigilan si Alex. Nariyan ang River of Reincarnation sa harap ng Derayenji Temple. Mayabang na nagtaas baba si Shelly. Tama iyan. Magre-reincarnate ka kapag tumalon ka. Gayunpaman, ang pag-set up ng Persephone's Folly Bridge sa ilog ay makakatulong sa iyo na tumawid sa ilog at makarating sa kabilang baybayin. Bumulong si Alex na idiniin ng Budismo ang pamumulaklak ng mga bulaklak sa kabilang pampang. Mukhang hindi naman siya niloloko ni Shelly, at malamang may ganoon talaga. Tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan, inilagay niya ang 3 daliri. 30%. Napapikit si Shelly. Deal. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Nalinlang ba siya? Total, 10% lang ang ipinangako niya sa kanya noon. Maaari ba akong bumalik sa aking salita? Kabanata 2503. Papatayin ko ang sarili ko sa harap mo. Nanlaki ang mga mata ni Shelly habang nakatitig sa kanya at mukhang malapit na siyang mag-tantrum. Kalimutan mo na. Tingnan mo itong galit na mukha. Ito ay nakaumbok na parang bola. Inabot ni Alex at mariing kinurot ang kanyang maselang at makinis na mukha. Napuno ng masasamang hangarin si Shelly, ngunit tiniis niya ito alang-alang sa 30% divine power. Asterisk. May panibagong simula si William ng gabing iyon. Sa pagkakataong ito, naputol pa niya ang isang sulok ng immortal lokang bed. Ang kapangyarihan ng kaluluwa na itinanam sa kanyang kaluluwa ay kitang-kitang napakalakas. Higit pa rito, nagsimula itong magkaroon ng kamalayan sa sarili. Napansin ni Alex na puno ng hinanakit at pagpatay ang mga mata ng kanyang ama nang tumingin ito sa kanya. Hindi na tayo makapaghintay pa. Nagpasya si Alex na umalis ng gabing iyon. Bago ito, inihanda ni Alex ang Rockefeller Manor sa pamamagitan ng paggawa nito sa isang bakal na kuta na may maraming spell formations. Maging ito ay defensive formation o slaying formation, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya ngayon. Naroon din ang tulong ng Mystic Maiden of the Nine Heavens noong panahong iyon. Kahit na pumasok ang isang immortal monarch, makakaranas siya ng pagkatalo dito. Sadyang tinuruan ni Alex ang Fairy Doctor at Maya sa paggamit ng spell formations, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema kung sila ay nagtutulungan sa pag-operate ng spell formations. Samantala, sina William, Shirley, Ines, Dae, Chanang, at Pixie, na pilit na pinabalik ng Mystic Maiden of the Nine Heavens, ay nasa team ni Alex para sa paglalakbay na ito, kasama ang kanyang sarili. Matapos takutin ni Ancestor Myler ang taong ito, si Pixie, sa ipinagbabawal na lugar ng pamilya Miller, naisip nito na sa wakas ay libre na ito. Gayunpaman, mahirap itong nakarating sa wasteland at maraming nakabimbing bagay na dapat gawin. Dahil ang espiritual na enerhiya ay malapit ng muling mabuhay, hindi nito nais na gumana tulad ng isang kabayo para sa ibang tao. Bukod dito, si Alex, na nagudyok sa isang immortal monarch, ay hindi malayo sa kamatayan, at ayaw nitong bumalik sa hukuman ng kamatayan. Kaya naman tumakbo na lang ito ng malayo. Gusto nitong maglibot sa napakalaking mundo. Gayunpaman, tulad ng nakita nito ang isang magandang babae sa ilang. Oh, ito ay isang baboy. Sinusubukan nitong magpanggap na gwapo at saka nanligaw sa baboy. Kaya hindi inaasahan na ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay isaaktibo ang restriction para ipatawag ito ng malayuan. Nang bumalot sa katawan nito ang enerhiya ng kontrata, agad itong gamulong sa lupa at napasigaw sa sakit. Ang takot na inahing baboy ay mabilis na tumakbo habang ang buntot ay nasa pagitan ng mga paa nito. Narinig pa ni Pixie ang reklamo ng baboy. Kaya ang taong ito ay may epilepsy. Tinakat ako nito. At kaya, masunareng bumalik si Pixie sa koponan. Nang makita ng matandang baboy si Alex ay nagngangalit ito. Little Minion, isa kang D*man scammer. Nasaan ang walang katulad na ulo na iyong ipinangako? Sa huli, lumabas ang isang matandang geezer. Siya ay isang walang katulad na immortal monarch. Balak mo ba akong patayin sa panloloko mo? Bakit hindi ka papatay? Sinipa ito ni Alex kaya lumipad ito ng 12-12 metro ang layo. Sampin mo ako. Maniwala ka sa akin, papakastahin kita. Halika. Natakot pa rin ako sa magandang show. Walang kwenta ang buhay baboy ko.
Inilabas ni Alex ang Xavian sword at nilaslas ito. Nang makita ni Pixie na seryoso siya ay halos maihi ito sa takot at mabilis na humingi ng awa. Kuya, nagkamali ako. Pakiusap huwag mo akong i-cast. Ako, ang matandang baboy, ay virgin pa rin. Inaasahan pa rin ng nanay ko na magpapatuloy ako sa bloodline. May nanay ka. Ako. Sa tingin mo ba ay lumabas ako sa isang bato? Yan ang senior mo. Wala kang ganoong kakayahan. Medyo naaliw sina Shirley at Chanang nang makita nila ang lalaking ito at ang baboy na pumupuna sa isa't isa. Gayunpaman, talagang makapangyarihan si Pixie na may kahanga-hangang aura. Kaya, ang dalawang tao ay hindi naglakas loob na magsalita. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng mga tao sa ipinahayag na pasukan ng Derayenji Temple sa ilalim ng patnubay ni Chanang. Dahil dito, napansin nilang napakalapit na nila sa sagradong gintong bundok. Parang nasa iisang bulubundukin. Matapos sumulyap ng 2 beses si Alex sa tuktok ng sagradong gininto ang bundok, nagmamadali niyang itinago ang kanyang aura, sa takot na hindi sinasadyang matuklasan siya ng ninuno na iyon ng pamilyang Miller. Matatapos na siya noon, sinabi ni Shirley, ang pasukan ay nasa posisyong ito sa huling pagkakataon. Kaya kapag nailabas mo na ang 3 Buddha relics, natural silang tutugan dito, at magbubukas ang pasukan. Makalipas ang 3 minuto, isang 3 metrong diameter na wormhole ang lumitaw sa harap ng karamihan. Sa pamamagitan ng wormhole, natatanaw nila ang isang bahagi ng kapaligiran, ito ay isang tigang na kalawakan na walang tubong damo at puno. Sa sandaling ito, isang dagandong ang tumunog, Alex Rockefeller, pumunta ka rito. Nakaramdam ng lamig si Alex sa kanyang gulugad. Damn, ang kinatatakutan ko ay talagang sinusundan ako. Hindi ba boses iyon ni Ancestor Miller? Kabanata 2504. Napapagod din si Daya. Nabawi na ba ng matandang geezer ang kanyang katinuan? Bumigay pa ang mga paa ni Pixie, at pabago-bago ang tingin nito na para bang tatakas na naman. Ang ilang mga tao ay lumingon upang tumingin at nalaman na ang tinig ay tila nagmula sa direksyon ng sagradong gintong bundok. Nagdesisyon kaagad si Alex. Pumasok sa Derayenji Temple. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, narinig nila ang isa pang nakakabasag ng lupa na boses na parang dumadagandong nakulog. Matandang geezer, ano sa tingin mo ang lugar na ito? Ito ba ay isang lugar kung saan maaari kang magtapon ng isang angkop? Lumuhad o mamatay? Agad na natigilan ang karamihan. Mukhang hindi ka pa niya nadidiscover. Sabi ni Ince, ang dating Holy Maiden na pinaalis sa Yorkshire Palace dahil sa rebelyon, kay Alex. Pagkatapos, hindi niya nasisiyahang ipinikit ang kanyang mga mata. Anong klaseng big shot ang naprovoke mo ulit dyan? Gumagawa ka ng gulo sa lahat ng oras. Ikanaway ni Alex ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Isa lang siyang immortal monarch. Itatadyakan na ni Ince ang paa sa galit. Dati, hindi niya pinansin ang walang katulad na immortal monarch na binanggit ni Pixie. Hindi niya inaasahan na maghihintay siya rito. Siya, ibaba mo ito. Don't get caught for real, paalala ni Alex sa kanya, maluwag ang tornilyo ng lalaking iyon. Sinusubukan niyang gumawa ng kaguluhan sa sagradong gintong bundok. Ang ibang boses na narinig namin ngayon ay pag-aari din ng isang mabigat. Mas mabuti kung ang magkabilang panig ay magdusa at mamatay ng magkasama. Ince, huwag mo masyadong i-pressure ang sarili mo. Pagkatapos nating makapasok sa Derayenji Temple, maaari mong talunin ng maayos ang isang immortal monarch kapag lumabas ka. Napalaki ang mata ni Ince. Iyon ay kung ako ay nagal-inang sa Derayenji Temple sa loob ng 100 taon. Pagkasabi nito, sinulyapan niya si Daya at biglang nagmukhang sama ng loob habang sinasabing, kapag walang tao, hinahaplos mo lang ako at sinusuyo sa pamamagitan ng pagtawag sa akin ng Ince ng malumanay. Kapag may tao sa paligid, tinatawag mo akong Miss Larkin at hindi man lang tumingin ng diretso sa mga mata ko. Wala kang puso. Agad na nanlaki ang mga mata ni Alex. Nililigawan ng babaeng ito si kamatayan. Nagmamadali siyang tumingin kay Daya, si Daya naman ay kumurap. Ano ang relasyon niyo? Wala kaming. Bago pa matapos magsalita si Alex, sumingit na si Ince Larkin. It's nothing. Pilit niya lang akong binastos at inagaw sa fiancé ko. Ngayon ang buong pamilya ng fiancé ko ay hinahabol ako sa buong mundo. Itinuturing din ako ng aking sekta bilang hamak at gusto akong patayin.
Wala akong choice kundi sundin siya at halos hindi na ako nakaligtas. Binatukan ni Shirley si Alex nang matambo siya habang sinasabi niyang, I can prove it. This guy is definitely this kind of person dahil ilang beses na rin niyang hinahaplos ang puweten ko. Mrs. Rockefeller, dapat mong disiplinahin siya ng maayos. Dapat siyang maging tapat sa kanyang asawa. Paano siya magloloko dyan? Paano siya magiging karapat-dapat na maging manliligaw mo? Hindi mo ba naisip? Ang sinabi niya ay hindi isang bagay na hindi makatwiran. Ang pambubugbog ay katulad ng pangangapa, tama. Hindi pa kakawalan ni Pixie ang ganitong pagkakataon, kaya tinapik nito ang kuko at sinabing, oink, oink. May nakita akong kasama niya all the way. Nakita kong binabastos niya si Ins Larkin. Hinalikan at niyakap pa siya nito hanggang sa maubad ang lahat ng damit nito. Hinala ko na si Ins Larkin ay gusto lang ni Ins na magdulot ng kaunting gulo para kay Alex, ngunit hindi niya nakayanan ang pagdaragdag ni Pixie ng gasolina sa apoy ng walang anumang moral na baseline. Hindi ba sinisira nito ang kanyang reputasyon? Siya ay halos isang tao mula sa sinaunang panahon na ang mga pag-iisip ay konserbatibo pa rin. Ang pagiging mostia, kahit kaunti lang, ay katumbas ng pinakamatinding paninira sa sarili. Kaya, paano niya matitiis ang kanyang mga damit na hinuberen? Agad niyang ibinulgar ang mga kasinungalingan ni Pixie, na sinasabing puno ito ng katarantaduhan. Hindi nakaimik si Alex. Nagkagulo ba ang kanyang harem sa sandaling ito? Ang problema ay hindi bahagi ng kanyang harem sina Shirley at Ins. Hindi siya sumagot at dumiretso sa bukas na portal. Tumingin si Daya sa ilang mga tao sa tabi niya at sinabing, wala akong pakialam kung mayroon kayong anumang malaking relasyon sa kanya. Ngunit kung nais mong pukawin ang mga salungatan at makipag-away, maaari lang akong humingi ng paumanhin sa iyo pagkatapos. Hindi ka maaaring manatili sa pamilyang Rockefeller. Ito ang unang pagkakataon, at ito rin ang huling pagkakataon. Ang unang tuntunin ng pamilya sa pamilyang Rockefeller, walang away sa loob. Nagalit si Pixie dahil nabigo itong pukawin sila. Hindi ba kayong mga babae ay mahilig magselos? Paanong hindi ka nagseselos? Sabi ni Daye, bakit kailangan kong magselos? Hindi ako ang unang asawa. His, Kabanata 2505. So, mistress ka. Umirap si Pixie na hindi alam kung saan nito narinig ang termino. Noong una ay nagalit si Daye, kaya sinabi niya iyon para mailabas ang kanyang pagkadismaya. Bilang resulta, ang mga salita ni Pixie ay katumbas ng pagmumura. Kahit papaano, siya ang diyosa ng kalikasan sa kanyang nakaraang buhay, hindi mabibili ng salapi. Not to mention Daye, si Chanang ang unang taong hindi sumang-ayon dito. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipal ng malakas si Pixie sa tiyan. Fuck, sigaw ni Pixie. Ang antas ng paglilinang nito ay mas mataas kaysa sa Chanang. Nang makitang papatayin na ni Pixie si Chanang, inindayog ni Daye ang Sacred Crown Tree. Nang buwan, hindi mabilang na mga baging ang bumungad sa lupa at bumalot ng mahigpit kay Pixie. Tinusok iyon ng mga tinak na iyon hanggang sa napasigaw ito sa sakit. Naging malamig ang tingin ni Daye. Iluluto kita kung gagawin mo ulit sa susunod. Pinarusahan niya ito bilang babala sa iba. Pagkatapos, iniligpit niya ang matitinik na mga tungkod at sumunod sa paghakbang sa portal. Hindi nagtagal, sunod-sunod na pumasok sa portal ang natitirang ilang tao. Noon lamang si Alex sa loob ay nagmamadaling na-activate ang 3 Buddha relics para maisara ang portal. Nagbago ang lugar na ito. Sabi ni Chanang, siya ay dumating sa huling pagkakataon, kaya alam niya ang tungkol sa sitwasyon. Ano ang pinagkaiba? Tanong ni Alex. Nagulat siya nang pumasok siya. Ang lugar na ito ay parang isang tigang na lupain na walang anumang palatandaan ng buhay. Sa harap ng kanyang mga mata ay isang kulay abu-itim na kalawakan na may hubad at walang buhay na mga sanga ng puno at tahimik na lupa. Maging ang mga bato ay kulay abo na walang anumang aura ng buhay. Hindi banggitin si Alex, maging ang tool spirit ng Persephone's Folly Bridge, si Shelly, ay nagulat din. Hindi dapat ganoon ang Derayanji Temple. Sa huling pagpasok ko, malago ang mga damo at puno, umaawit ang mga ibon, at mabango ang mga bulaklak. Mayroon ding mapayapang kampana na tumunog sa di kalayuan. Ngunit, syempre, may mga panganib din. Ang mga demonyong hayop at kakaibang celestial na demonyo ay nakakalat sa buong lugar.
Sinasabi na ito ang mga teritoryo na umaabot mula sa mga mundo na minsang pinigilan ng mga demon beast, paliwanag ni Chanang. Tumanggaw si Alex. Sumabay ang pahayag na iyon sa sinabi ni Shelly sa kanya. Sinabi ni Shelly na mayroong kabuuang 33 pagoda sa Derayenji Temple upang sugpuin ang 33 celestial na demonyo. Ang langit dito ay hindi tumutukoy sa oras, ngunit ito ay isang mundo. Ito ay maaaring isang bundok, at maaari itong maging isang maliit na mundo. Maaari pa nga itong maging butas. Gayunpaman, ang bawat pinigilan na mundo ay mabangis. Mukhang tuwing bubuksan itong pinto, hindi mapupunta sa iisang lugar, sabi ni Alex. Sabi ni Shirley, kung gayon, ang karanasan na pinagdaanan namin noon ay walang silbi. Tanong ni Daya, lumabas ka o dumaan dito? Tumanggaw naman sina Shirley at Chanang. Gayunpaman, napatulala ang dalawang tao sa sumunod na nangyari. Muling na-activate ni Alex ang mga relic ng Buddha, ngunit hindi niya mabuksang muli ang portal kahit na ano paman. Paano ito naging posible? Maliwanag na nabuksan natin ito noong nakaraan, tama ba? Sila ay balisa. Hindi ba sila malalagay sa matinding problema kung hindi sila makakaalis? Nagmamadaling tinanong ni Alex si Shelly, ngunit mahinahong sinabi ni Shelly, ang santuwaryo ng Budismo ay may mga batas nito. Ano ang pagmamadali? Dahil pumasok na tayo, palaging may daan palabas hanggat hindi tayo namamatay. Ang mas inaalala ko ngayon ay ang tigang na lupaing ito ay tila kakaiba. Hindi mo ba napansin na ang buhay ay nawala? Kabanata 2506. Natigilan si Alex, agad na naramdaman ang mga kakaiba sa paligid niya. Tila mayroong isang mahiwagang puwersa sa loob ng lupaing ito, na sinisipsip ang buhay mula sa kanya sa mabilis na bilis. Halatang ramdam na ramdam niya ang pagkaubos ng kanyang enerhiya sa segundo. Pagkatapos nito, ang sensasyong ito ay lumitaw sa loob ng bawat tao dito. God, kakaiba ang lugar na ito. Pakiramdam ko ay nauubos ang buhay ko. Hinihigop ito. Nararamdaman ko rin. Pakiramdam ko tumatanda na ako. Ano ito? Bakit ganito ang mangyayari? Bilis, dali, umalis na tayo sa nakakatakot na lugar na ito. Nagpanik ang lahat sa puntong ito, tumakbo ng mabilis palayo sa lugar na ito. Ginamit nila ang lahat ng naiisip nilang paraan, umaasang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mahiwagang puwersang ito. Gayunpaman, sa ilang sandali, ang lahat ay sinalubong ng pagkabigo. Gaano man sila lumaban, tila hindi nila kayang lumaban, hindi man lang nila nagawang pabagalin ang kanilang pagtanda. Nawalan ng gana si Chanang, halatang nabigla. Dahil siya ang pinakamatanda sa grupo, wala na siyang gaanong puwersa sa buhay. Sa ganitong bilis, siya ay maaalis sa loob ng isang oras at mamamatay. Hindi niya gustong mamatay sa lahat. Tumingin siya kay Daya at nagtanong, "My Queen, may idea ka ba? Sa tingin ko malapit na akong mamatay. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako." Si Daya ay unti-unting nawawalan din ng lakas sa buhay. Lamingga-lingga siya sa lugar, pero parang walang katapusan. Ang lugar ay napuno ng walang hanggang katahimikan, wala nang kahit kaunting pahiwatig ng buhay. Ang kalangitan ay kulay abo at maulap, kung saan walang araw o buwan. Ni hindi matukoy ng isa ang mga direksyon dito. Sangay ng Santo Luna, sinaksak ni Daya ang hindi sa daigdig na kayamanan ng tribong pixie sa lupa. Sinadya niyang maglagay ng natural na hangganan sa loob ng lugar na ito, umaasang mapipigil ang mahiwagang puwersang ito. Gayunpaman, ang sangay ay tila hindi gumana dito. Wala man lang itong ginagawa. Kung ito ay ibang lugar, ang isang malaking puno ay dapat na umusbong mula sa lupa, na bumubuo ng isang malaking hangganan ng kagubatan. Gumamit din si Ins ng isang uri ng mystic art, ngunit kahit na iyon ay hindi rin gumana. Ang Chaos Tree ni Alex ay maaaring sumipsip ng enerhiya ng Chaos, ngunit hindi rin ito mapigilan ang kanyang buhay na maubos. Sinubukan pa niyang magtakda ng mga hangganan at kaharian, ngunit walang nagtagumpay. Higit sa lahat, nawala ang lahat ng koneksyon niya sa cleansing vase at sa lahat ng kanyang imbakan na kayamanan. Noong una ay sinubukan niyang uminom ng mga table task na nagbibigay ng mas maraming puwersa sa buhay, ngunit hindi niya magawa sa huli. Ang tanging bagay na gumagana ay ang kanyang isip palasyo. Parehong natarante si Shelly at ang Mystic Maiden pagdating sa ganoong matinding sitwasyon. Kaya, ang grupo ng mga tao ay naging medyo nababalisa. Ins, ikaw, nagiging kulay abo ang buhok mo.
Tinuro siya ni Shirley at napasigaw siya sa gulat. Ha? Kulay abo ang buhok ko. Bilang isang babae, ang kanyang buhok ay isang mahalagang isyo. Ang mga dilag na tulad niya ay hindi makatanggap ng kahit isang hibla ng uban na buhok sa kanilang magandang maliliit na ulo. Gayunpaman, habang kinakalas niya ang kanyang buhok at pinagmamasdan ito, napagtanto niyang nagsasabi si Shirley ng totoo. Pakiramdam niya ay nahulog ang kanyang puso sa ilalim ng dagat. Ganunpaman, nagawa pa rin niyang kumalma matapos masulyapan si Shirley. Iyo rin. Awkward na nagkatinginan ang dalawang babae. Nang magtama ang kanilang mga mata, para silang mababaliw. Hindi lang naging kulay abo ang kanilang buhok, pati na rin ang mga kulubot sa kanilang mga mukha. Ang kanilang puwersa sa buhay ay patuloy na umuubos, na nangyayari ng napakabilis na nagsimula nilang mapansin ang mga epekto sa kanilang mga mata. Hindi. Ayaw kong maging matanda at pangit. Alex, mag-isip ka. Ang hitsura ni Nadaya at Alex ay hindi nagbago ng lahat, ngunit ang mga epekto ay maliwanag pa rin. Mabilis din silang tumanda, mas mabagal lang ng kaunti kaysa sa iba. Histeryosong sigaw ni Pixie. Oh my God, ang lugar na ito ay masyadong nakakatakot. May mga age spot din sa katawan ko. I'm still a virgin, at wala pa nga akong pamilya. Hinihintay pa ako ng magiging anak ko, kaya paano ako mamamatay sa katandaan dito? Sabi ni Alex, Pixie, ang bilis mo. Isakay mo kami sa iyong likuran ngayon, pagkatapos ay tumakbo sa isang direksyon. Nang marinig ito ni Pixie, gusto nitong tumakas mag-isa at iwan ang iba. Gayunpaman, nahawakan ito ng sangay ni Daya, at hindi ito makalaya. Nang walang ibang paraan palabas, pinalawak nito ang katawan at binuhat ang lahat sa likod nito habang malakas itong nagrereklamo. Pagkatapos ay naging isang sinag ng kidlat at nagpa siya sa direksyon na tatakbo. Arg! Arg! Nag-zoom off ito sa 10 beses ang bilis ng tunog, pagkatapos ay 12, pagkatapos ay 20. Nasa pinakamataas na bilis na ni Pixie, ngunit hindi lang ito ang kapangyarihan nito. Si Alex, Daya, at ang iba pa ay gumamit ng iba pang iba't ibang kasangkapan upang tumulong, ibinabato ang lahat ng mayroon sila. Gumamit lang sila ng maraming anteng-anteng, spells, mystical treasures, at kahit na banal na pagsuporta sa sining. Kabanata 2507. Gayunpaman, ito ay tila isang walang abot tanaw na lugar. Pagkatapos ng kaunting pagtakbo, marahil 2 beses sa paligid ng buong Earth, hindi pa rin nila mahanap ang gilid. Kamahalan, Ginoo, sa tingin ko hindi na ako makakaalis pa. Kailangan ko muna, sabi ni Chanang sa mahinang boses. Nakatuon sa kanilang paligid kanina lang, hindi mapanood ng grupo ang matanda. Gayunpaman, nagulat sila nang makita ang kanyang kasalukuyang estado nang lumingon sa kanya. Halos maubos na ang kanyang puwersa sa buhay. Siya ay mukhang napakakunot, pati na rin kung siya ay hinukay mula sa isang kabaong. Walang buhay ang kanyang mga mata, at tila matatapos na ang kanyang paglalakbay. Henderson, medyo nalungkot si Daya. Binaygo kita. Kamahalan, ako. I'm happy enough to have been able to see you again. Ito ang mga huling salita ni Chanang. Napangiti siya ng mahina, bumantong hininga siya. Arg, ano ba itong nakakakilabot na lugar? Ayokong mamatay ng ganito. Hindi ko talaga kaya. Sigaw ni Shirley, na tuluyang nawalan ng pananampalataya matapos makitang pumanaw si Chanang. Mabilis ang pagtanda, malinaw din niyang naramdaman na marami na rin ang nawala sa sarili niyang puwersa sa buhay. Napansin niya na ang kanyang makinis na mga kamay ay puno na ng mga kulubot, ang kanyang balat ay nagiging mapurol at mas maitim din. Ito ay isang kapalaran na ayaw niyang tanggapin. Thud. Malakas na bumagsak si Pixie sa lupa, hindi na nakatakbo, halos agad na itinapon ang lahat sa likuran nito. Ugh, ano bang ginawa ko? Bakit kailangan kong magdusa dito? Oh Diyos, maawa ka sa akin. Huwag mong isisi sa akin ang lahat ng ito. Kasalanan lahat ito ni Alex. Maaari mo siyang parusahan sa halip. Nakahiga si Pixie sa lupa, humihingal habang emosyonal itong umiiyak. Ito ay tumatanda na rin. Aking mahal. Hinawakan ni Daya ang mga kamay ni Alex, puno ng kalungkutan ang kanyang ekspresyon. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Lumilitaw din ang mga wrinkles. Siya ay tumanda, tulad ng iba. Nangyayari din ito kay Alex. Mas matanda pa siya kay Daya sa puntong ito.
Pinagsisisihan ni Alex ang lahat ng naging desisyon niya ngayon. Hinawakan niya ang matanda na mukha ni Daya, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Daya, I'm so sorry, kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi kita hinayaan na sumama sa akin. Umiling si Daya. Hindi, wala kang kasalanan. Nagboluntaryo akong sumama, at isa lang ang pinagsisisihan ko. Pakiramdam ko ay wala na akong gaanong lakas sa buhay. Mamamatay na ako sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi ko pa rin nakikita ang aming anak sa huling pagkakataon. Bilang isang ina, nabigo ako. Sa pag-aakalang matatapos na ang kanyang buhay, ayaw din itong tanggapin ni Alex. May mga anak ako at may pamilya. Paano ako mamamatay dito? Ngunit sinubukan ko ang lahat. Walang gumagana. Marahan niyang niyakap si Daya. Sama-samang nakahiga sa lupa, hinintay nilang dumating ang kanilang kamatayan. Sa gilid, sinabi ni Shirley, Alex, malapit na akong mamatay. Sana hindi na tayo magkita sa susunod nating buhay. Sa kabilang banda, sinabi ni Ins, Alex, ginawa mo ito sa akin. Tandaan na gantihan mo ako sa susunod nating buhay. Pagkatapos noon ay wala ng buhay ang kanilang mga mata. Pakiramdam ni Alex ay lumubog ang kanyang puso sa ilalim ng dagat. Bakit naging ganito? Tapos biglang tumahimik ang paligid niya. Maya-maya, may boses na tumunog sa kanyang tenga. Ha? Paanong hindi pa ako patay? Ito ay, Chanang. Sa pagkakaroon ng kaunting lakas, dahan-dahang itinaas ni na Alex at Daya ang kanilang mga ulo. Ang kanilang mga mata, gayunpaman, ay sinalubong ng isang bagay na nakakagulat. Kabanata 2508. Si Chanang, nakamamatay lang sa likuran ni Pigsi, ay muling tumayo sa kanyang mga paa, nakitang-kitang nanginginig. Bagamat nakasuot pa rin ang kanyang damit, sa ilalim nito ay walang iba kundi isang kalansay. Sa kabila nito, nakadikit pa rin ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ngayon, ang kanyang kalansay ay nagsisimula ng kumupas, hanggang sa puntong ito ay ngayon ay translucent. Chanang. Anong nangyari? Sigaw ni Daya. Kamahalan, ako, parang, pupunta ako sa ibang kaharian. Lumalambot na ang boses niya na parang unti-unti na siyang papalayo sa kanila. Ang kanyang mga buto ay nagiging mas transparent sa pamamagitan ng segundo. Hindi mahalaga kung ginamit niya ang banal na mata o ang mata ng banal. Hindi pa rin siya nakikita ni Alex. Ang kanyang damit pagkatapos ay nahulog sa lupa. Ang mga buto ay wala kahit saan. Ano ito? Saan siya pumunta? Si Alex at Daya ay natakot, ngunit tila isang maliit na pag-asa ang nanatili sa kanilang mga puso. Nasa limitasyon na rin si Pigsi na nawalan ng malay. Umuungol sa kawalan ng pag-asa, patay na ito. Bukod dito, kailangan nitong magdusa ng husto. Bago mamatay, gusto nitong sampin si Alex. Umabot ito sa pagsumpa sa Mystic Maiden. Kaya naman, namatay ito habang pinaparusahan ng kontrata. Nagyakapan sina Alex at Daya na parang kandila sa hangin na posibleng mapatay anumang oras. Mahal, hintayin mo ako sa susunod mong buhay. Huwag kang magmadaling magpakasal sa ibang babae. Sana ako na lang ang maging iyo sa susunod nating buhay. Walang babae ang magnanais na ibahagi ang pag-ibig ng kanyang buhay sa iba. Siya ay walang magawa sa buhay na ito, at kailangan niyang manahimik tungkol dito. Iyon ang dahilan kung bakit nagpa siya siyang sabihin sa kanya bago pumasa. Humihikbi si Alex habang tinawag niya si Shelly at ang Mystic Maiden, umaasang matutulungan siya nito. Handa rin siyang isuko ang anumang mayroon siya. Sa huli, ipinakita ng parehong babae ang kanilang mga sarili at ginamit ang kanilang pinakahuling tool, na inilabas ang Folly Bridge ng Persephone. Sa kabila nito, naging walang kabuluhan ang lahat. Naubos ang puwersa ng buhay ni Daya sa kanyang katawan. Namatay siya na ang kanyang buhok ay naging ganap na kulay abo. Paano nangyari ito sa atin? Lumuhad si Alex sa lupa sa sobrang kawalan ng pag-asa. Maya-maya, humugat na rin siya ng kanyang huling hininga. Nako, patay na silang lahat. Masyadong kakaiba ang lugar na ito. I've never heard of it before, the Mystic Maiden said. Sumagot si Shelly, bawat lupain sa ilalim ng Derayenji Temple ay kilala na mapanganib. Mula noong sinaunang panahon, hindi mabilang nakakaiba at nakakatakot na mga bagay ang nangyari. Wala ito. Sayang lang, is all. Itinuring ang mistikong dalaga bilang isang bata, kumilos si Shelly na parang nakita niya ang lahat.
Muli siyang nagsalita, matagal ka bago makamit ang katawan ng tao gamit ang Chaos Tree. Ngayong umalis ka na sa palasyo ng kanyang isipan, nauubos na rin ang iyong puwersa sa buhay. Bakit hindi mo tingnan at tingnan kung maaari kang bumalik? Umiling ang Mystic Maiden. Nararamdaman ko ang isang mahiwagang puwersa sa loob ng lugar na ito. Ito ang nagdidikta ng buhay at kamatayan, ngunit may isang bagay tungkol dito. May nararamdaman akong isang bagay. Kaya gusto kong maranasan ang buong prosesong ito. Iyon ay nagpahiwatig na sinadya niya ito. Hindi siya gumamit ng mystic arts upang labanan ang puwersang ito, hinahayaan ang kanyang perpektong katawan na tumanda, na nagpapahintulot sa kanyang buhok na maging ganap na kulay abo. Si Shelly lang ang hindi nagbago. Siya ay isang kaluluwa lamang na walang katawan, kung tutuusin. Asterisk. Namatay ba ako? Nagkamalay si Alex, medyo kakaiba. Tuyo at makati ang kanyang mga mata, kaya sinubukan niyang kumurap. Ngunit ito ay humantong lamang sa isang kakaibang pakiramdam. Hindi siya makakurap ayol, na para bang wala siyang talukap. Inabot niya ang kanyang braso, siya ay lubos na nabigla. Banal na fuck. Ito ay hindi na isang normal na braso. Buto lang yun. Ang lahat ng kanyang laman at ugat ay nawala, at ang natitira ay isang mapuputing buto. Gayunpaman, naramdaman niyang maayos na ang kanyang kaluluwa. Hindi ito nasira, at hindi rin natanggal. Gusto niyang kumurap ulit pero napasigaw siya sa gulat. Hindi lamang siya nagkaroon ng talukap, ngunit ang kanyang mga eyeballs ay nawala din. Ito ay sobrang sobra. Kabanata 2509. Paano ko makikita, kung gayon? Ang kanyang paligid ay lubos ding nagbago. Ito ay dating malungkot, walang katapusang kadiliman, ngunit ngayon ay puno na ng mga halaman, sinaunang mga puno na napakataas na ang kanilang mga dahon ay natatakpan ang kalangitan. Ang buong lugar ay puno ng buhay. Alex, isang boses ang nagmula sa likuran niya. Parang pamilyar ngunit banyaga sa parehong oras. Umikot ang ulo ni Alex, kumakalas ang leeg dahil sa biglaang paggalaw. Napatalon siya nang makitang may berdeng kalansay na tumatakbo patungo sa kanya. Banal na shit, ano ito? Gustong tumakbo ni Alex, ngunit mabagal siya. Dati siyang gumagalaw na may laman ang katawan, kaya kailangan ng muscles sa pagtakbo. Kung wala ang mga ito, ang kanyang mga buto ay hindi gagalaw tulad ng gusto niya. Ilang saglit lang, may sumugod sa kanya, at nahulog siya sa lupa. Ito ay ang berdeng kalansay, na sumugod sa kanya at inipit siya sa lupa, nakaupo mismo sa ibabaw niya. Oh shit, sa boses nito, siguradong babae ang skeleton na ito. Sasaktan ba niya ako dito? Pero, napatingin siya sa sarili niya. Wala na sa akin ang bagay na iyon. Gusto niyang magpumiglas sa kanyang paglabas, ngunit ang kanyang mga buto ay hindi nakinig sa kanyang utos. Nagpanik siya at nagsimulang sumigaw. Hoy, huwag. Huwag kang magmadali. Wala pa akong tamang kasangkapan para gawin iyon ngayon. Walang silbi ang pagmamadali sa akin. Maghintay tayo hanggang sa lumaki ako at ikaw, maaari mong subukan muli. Ginamit ng berdeng kalansay ang buto niyang kamay upang takpan ang kanyang bibig. Huwag kang sumigaw. Ako ito, Mystic Maiden. Oh hey miss, bakit? Bakit ka naging ganito? Ang iyong buong katawan ay berde, at ito ay uri ng... Oh, bakit ganito ang hitsura natin ngayon? Patay na ba tayo? Patay ka na rin ba? Iyan ang Miss Maiden para sa iyo. Itinama ni Mystic Maiden ang mahinang boses. Lumingalinga siya sa paligid para tingnan kung may panganib sa paligid niya. Huwag kang magsalita, delikado dito. May isang malaking tao sa paligid. Hindi nakaimik si Alex. Wala siyang ibang makita maliban sa berdeng kalansay sa ibabaw niya. Kaya, ilang sandali pa, isang dagandong ang pumuno sa kalangitan. Roar! Niyanig nito ang lupa, masiglang naiyuyugyog ang mga puno. Sa marahas na hangin na humahampas sa kanyang kalansay, halos malaglag ang kaluluwa ni Alex. Pagkatapos ay napansin niya ang isang fossil ng dinosaur. Mukhang isa man lang o isang bagay na lumabas sa isang museo. Nagmamadali itong lumabas sa malawak na kagubatan, 300 metro ang layo kay Alex at sa iba pa. Sa buong katawan na itim, nakatayo ito ng 12-12 metro. Bawat buto ay may mahigpit na nakaimpake na mystical talisman sa buong lugar. Habang patuloy itong gumagalaw ang mga anting-anting sa mga buto nito, nagbabago at lumilipat.
Ito ay mukhang misteryoso at komplikado at puno ng hindi kilalang kapangyarihan ng batas. Nakakatakot talaga ang aura nito. Dahil sa kalapit nito ay namamanhid ang anit ni Alex. Pagkatapos nito, napuno ng isa pang dagandong ang kalangitan, napakalakas na posibleng sumabog ang hangin. Tumingin ang dinosaur sa langit, ngunit ang nakita lang nito ay isang malaking lugar ng kumikinang na ginto na sumasakop sa buong kalangitan. Sinubukan ni Alex ang kanyang makakaya upang makilala ang malaking figure, ngunit napansin niya na ito ay kalansay lamang ng isang napakalaking gintong ibon. Nakababanaag ito sa buong kagubatan, na umaabot sa mga pakpak nito na libu-libong metro ang lapad. Kasing taas ng bundok, diretso itong lumipad pababa. Kaya, sa wakas ay nakatitiyak si Alex na ang mukhang fossil na lalaking ito ay hindi umaangal sa kanila. Umaatungal ito patungo sa malaking gintong ibon sa kalangitan. Boom! Pakiramdam ng Earth ay parang nadudurog ito, parang isang bulkan ang sumabog. Bumukas ang mga wormhole kung saan-saan dahil sa mga particle ng enerhiya na nagbabanggaan sa isa't isa. Habang lumilipad ang mga bato at alikabok mula sa ground, tila ang buong mundo ay nagwawakas. Si Alex at Mystic Maiden ay dalawang hamak na kalansay kumpara sa mga halimaw na iyon. Kaya naman, pinaliit nila ang kanilang budi at lakas, na nananatili sa parehong posisyon, hindi nangangahas na gumalaw ng kalamnan o gumawa ng tunog. Para silang mga bangkay ng dalawang dukha na itinapon sa isang desyerto na lugar pagkatapos ng kanilang kamatayan. Dahil dito, tumahimik ang lahat. 100 metrong malalim na hukay ang nasa tabi nila ngayon. Ang buhay na fossil, ay nakuha ng isang malaking gintong ibon. Hinawakan ito ng ibon sa kanyang scapula at lumundag sa kalangitan, na wala sa abot tanaw. Anong lugar ito? Bulong ni Alex na gulat pa rin. Tinatawag namin ang lugar na ito na Afterworld, sagot ni Mystic Maiden. Nagtagal si Alex para matuno ang lahat ng impormasyon. Kung gayon, nakita mo na ba si Daya at ang iba pa? Sumunod ka sa akin, nandito silang lahat. At 2 taon na kaming naghihintay sa iyo. Ano? Sa loob ng 2 buong taon. Nanlaki ang mata ni Alex. Paanong 2 taon ang lumipas? Kabanata 2510. Malinaw na naaalala ni Alex kung paano naubos ang kanyang buhay sa kanyang katawan, kung paano nagtatapos ang lahat. Pagkatapos noon, kamamatay lang niya. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay ng ilang segundo. Ngunit ang dami ng oras na iyon ay dapat na medyo maikli, tama ba? Maikli. Maaaring ang split second na iyon ay nagpapahiwatig na lumipas na ang 2 taon. Hindi ba ito nangangahulugan na? Ang aking ama na si William, nakasalukuyang nasa cleansing vase. Huli na ba ako para iligtas siya? Nagtagumpay ba ang soul planting? Kaya ba siya ay naging ganap na kakaibang tao? Agad niyang hinanap ang cleansing vase. Nasaan ang cleansing vase? Saan iyon? Saan nagpunta? Nang hindi ito mahanap, biglang natarante si Alex. Huwag kang mag-alala. It's not as bad as you think, nagsalita si Mystic Maiden. Na parang naiintindihan kung ano ang iniisip ni Alex, nagpatuloy siya, ang cleansing vase at bawat espiritual na imbakan na dala mo ay inilagay na ngayon sa iyong palasyo ng isip. Bukod dito, hindi eksaktong gumagana ang oras dito. Ang isang araw sa labas ay maaaring katumbas ng 1 siglo dito. Ano ba, maaaring mas mahaba pa kaysa doon. Paano ang oras sa loob ng cleansing vase? Ayon sa aking mga haka-haka, hindi ko iniisip na ang oras ay apektado ng lugar na ito, sagot ni Mystic Maiden. Sana tama ka. Kahit mali ako, wala kang magagawa. Sige. Medyo naranasan mo na yata ang kamatayan, ngayong tuluyan nang nawala ang iyong laman. Buti na lang nananatili pa rin ang skeleton mo. Hindi rin tayo sigurado kung makakaalis tayo sa larangang ito. Magkita na lang muna tayo sa iba. Sinuri ni Alex ang kanyang isip palasyo. Gaya ng inaasahan, naroon ang cleansing vase at ang storage ring. Naroon din ang folly bridge ng Persephone. Maayos naman si Shelly. Nang namatay, si Alex, agad siyang sumugod sa palasyo ng kanyang isipan pagkaraang magkamalay. Bilang isang espiritu, pagkatapos ng lahat, siya ay naiiwan sa desyerto na lugar na iyon nang walang aktwal na katawan. Tara na, nanguna si Mystic Maiden. Huminto siya sa paglalakad at muling lumapit sa kanya, inakbayan si Alex. Ang berdeng kalansay ay tumalsik sa kagubatan, sa kabila ng mga buto-buto na binti.
Dahil ang tuktok na kalahati ni Alex ay kasalukuyang nakalawit sa mga balikat ni Mystic Maiden, ang kanyang walang mata ay tumitig sa likod ng kanyang mga hita. Nakapagtataka, nalaman niya na ang kanyang mga binti ay umaagos din ng mga komplikadong anteng-anteng. Gayunpaman, hindi marami, 12-dosenang higit sa lahat. Ano yang nasa paa mo? Ito ay hindi isang sinaunang anteng-anteng, iyon ay sigurado. Parang kakaiba, tanong ni Alex. Tinatawag namin itong mga pattern ng buto. Gayunpaman, huwag masyadong magtanong tungkol dito, dahil wala akong anumang mga sagot para sa iyo. I've never seen anything like this myself, sagot ni Mystic Maiden. Saan galing? Anong gamit nito? Ito ay madaling gamitin. Mapapabuti nito ang kalidad ng mga buto ng isang tao, na nagkokonekta sa kanila sa kaluluwa mismo. At pinapataas nito ang iyong mga pagkakataong mabuhay sa lugar na ito. Maiintindihan mo ang sinasabi ko kapag nakuha mo na ang sarili mo. Maraming mga paraan upang makuha ito, ang pagpatay sa mga kaaway, tulad ng mga demonyong buto, halimbawa. At oo, kami mismo ang gumawa ng pangalang ito. Napakataas ng ranggo ng 2 bone demon na nakita namin ngayon. Kung mapapatay mo sila at maa-absorb ang kanilang mga pattern ng buto, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. O maaari kang maghanap ng mga likas na kayamanan. Ang mundong ito ay katulad ng tunay na mundo, na may mahalagang espiritual na mga halamang gamot na tumutubo sa paligid ng lugar. Sa loob ng mga halamang ito ay may ilang mahiwagang enerhiya. Ang pagkain ng mga iyon ay maaaring magpapataas ng mga pattern ng buto. Bukod dito, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Kahit sinong demonyong buto na gumala sa lugar na ito ay medyo malakas, masakit na harapin sila. On the way there, ipinaliwanag ng Mystic Maiden ang sitwasyon sa paligid dito kay Alex para mabilis siyang maka-adjust dito. Ayon sa kanya, mas nauna siyang pumunta rito ng 1 taon kaysa kay Alex. Pinagmasdan niya talaga sina Alex at Diane na humihinga. Pagkatapos noon, medyo matagal pa niyang nakausap si Shelly. Naubos ang lakas ng kanyang buhay pagkaraan ng ilang minuto, pagkatapos ay muling nabuhay at nagpakita sa larangang ito. Sa kabila ng ilang minuto lang, napagtanto niyang huli na siya ng 1 taon nang matagpuan niya si Daya at ang iba pa. Si Alex naman ay wala pa. Makalipas ang 1 taon, naramdaman ng Mystic Maiden ang presensya ni Alex, kaya naman nagmamadali itong lumapit para hanapin siya. Gayunpaman, walang nakapagpaliwanag kung bakit nalampasan ni Alex si Daya ng 2 taon. Ipinagpalagay ng Mystic Maiden na posibleng dahil ito sa 10-point forbidden spell. Forget what they doing, keep on doing that.